Milyon-milyong datos ng mga customer na isang malaking fast food company ang kumakalat ngayon sa dark web dahil sa data breach. Habang isang hacker na sangkot sa pagnanakaw sa fuel account ng isang kumpanya, arestado sa Pasig. Magbabalita si Brian Basa. Iniharap ng NBI sa media ang lalaking ito na suspect sa panghahak sa fuel management account ng isang kumpanya ng tinapay. Huwebes nang arestuhin si alias Gary sa kanyang bahay sa Pasig City. Doon, nasabat din ang sari-saring electronic device, drug paraphernalia at mga peking ID. Sa investigasyon, kapag napasok ni alias Gary ang account ng kumpanya, gumagawa siya ng dagdag na users at card. May cohorts na po sila nung gagamit ng card. Yung card po, sila na po yung kukuha ng gasoline, diesel, tapos sila na po yung magbibenta sa labas. Aabot sa 14.48 million pesos na halaga ng langis ang nakuha ng mga suspect mula January 13 hanggang February 12. Kaya nagtaka na raw ang kumpanya at nagpatulong sa NBI. There's a purchase of gasoline of more than 1,000 liters. Sometimes may 5,000 or more pa po within a few hours. Mahaharap si alias Gary sa patong-patong na reklamo, kabilang ang paggamit ng falsified documents at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kinumpirma ng National Privacy Commission ang data breach sa Jollibee at iba pa nitong fast food brands. Kumakalat na umano sa dark web ang personal na impormasyon ng nasa 11 milyong customer. Kasama rito ang birth date at senior citizen ID numbers. Nagsasagawa na ng internal investigation ng Jollibee Group at nagpasaklolo na rin sa mga otoridad. Nagre-reach out ho sila sa DICT ho. Nag-file na sila na report sa NPC, National Privacy Commission, because this particular incident involves data breach, involves yung mga data ng mga clients nila na napunta na sa dark web. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5. At kaugnay po ng sunod-sunod na hacking sa private companies ay makasama natin si DICT spokesperson, Assistant Secretary Aboy Paraiso. Magandang tanghali, Asek. Magandang tanghali, Sir Jovi, sa inyo mga taga-pakinig at taga-sumaybay. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Asek, puntahan muna natin yung sa fast food doon sa Jollibee. Medyo napahapewan nyo doon sa report yung ilan sa mga detalye tungkol doon. Pero puntahan natin yung concern muna ng mga customers bago yung kumpanya. Yung customers muna. Kasi pag narinig ng mga tao na, naku, nasa dark web na yung mga impormasyon tungkol sa akin, ano ba yung basic na dapat nilang malaman tungkol dito para, well, I'm sure nag-aalala sila, no? Para lang alam nila kung ano yung pwedeng exposure nila ng dahil dito. Opo. Nako, Sir Joey, tayo naman sa DICT, naintindihan natin yung pangamba at pag-aalala ng ating mga kababayan regarding this data breach. At tama ho na magkaroon sila ng sense of urgency, magkaroon sila ng consciousness pagdating ho dito sa data breach na to. Ang kailangan ho nila malaman na under the Data Privacy Act, nagkaroon ho ng mga data breach na ganito, may kailangan gampanan ang mga kumpanya na nangangalaga ng mga datos na to na ipaalam doon sa mga apektadong miyembro nila o kliyente nila na kasama yung mga data nila doon sa mga na-breach. Ito if they don't do this, may mga karampatang parusa rin doon sa Data Privacy Act ko natin. Okay, so parang meron silang legal recourse na maituturing. Yes, ano. Pero Asek, well, kapag kasi sila nag-move forward na yung ordinaryong tao na sila yung expose dito, no, ay ano yung pwede nilang gawin to protect yung kanilang mga mga sarili o yung account nila? Hindi naman madaling palitan yung mga datos tulad ng birthday, syempre, no. Pero paano ba nila gagawing mas protected yung sarili nila after this kind of breach? Usually, Sir Joey, ang mga after effects nitong mga data breaches na to, ginagamit yung mga data na to para hulaan yung mga financial data natin or financial passwords na sa mga data sa mga bangko natin. So again, we always suggest na sa mga ganitong insidente, pagkasama ko kayo sa mga na-breach or kliyente kayo ng mga nabanggit na kumpanya, mag-change na kagad kayo ng passwords. At kung hindi pa ho kayo nag-a-adapt ng mga multi-factor authentication, sanayin nyo na ho sa sarili nyo na mag-adapt ng OTP, ng biometrics, para mas secure yung yung passwords natin at hindi ganoon kadali mahulaan based on the data that was gathered.
Yeah. So ipapaalala lang natin no, ASEC Aboy doon sa mga viewers natin, lalo na po yung mga tito, tita at saka mga lolo at lola natin. Kung nahihirapan kayo doon sa mga two-factor authentication, yung mga apon nyo at saka mga pamangkin, pwede kayong tulungan dyan. Pero mukhang kailangan nyo na pong gawin yan, mga kapatid. Kailangan na. Oo. Kailangan na talagang we have to adapt to the changing times at para mas maging kampante at mas maging secure ang ating mga online transactions. Tama. Okay. So, pakiting naman po doon sa kumpanya, yung Jollibee mismo, no, na naging, naging target nitong pagkuha ng mga data na ito from their database. Lumapit na ba sila sa inyo at kung ano yung assistance na hinihingi sa inyo? Tama po, lumapit na ho sila. Actually, nakausap ko isa sa mga top executives ng Jollibee Corporation at pinaalam niya ho sa atin na parang nung sinabi ho natin, nung pre-announce natin na-report natin to sa Jollibee pero wala pa silang response, na bahala yung mga executives nila na hindi daw pinarating sa kanila. Kaya sila mismo ang tumawag sa akin kahapon at pinaalam nila that hindi naman sila naging pabaya. Noong Friday pa lang, nung nalaman nila, sinabi nila sa atin na nag-report na kagad sila sa NPC about the breach. Kaya nagsimula na rin magpagulong ng investigasyon ng NPC. Pero to be fair to them, nagko-conduct pa ho sila ng internal investigation nila. So hindi pa talaga tayo makapasok to do our investigation ng separate investigation by the DICT po. Yes. ASEC Aboy, fair ba or tama ba yung pakiramdam naman? Parang sunod-sunod ito mga kaso ng mga hacking sa mga private companies o ito'y nadadala lang sa mga ulat o kaya yung mga social media post Pero talaga ba nasunod-sunod na siya? At kung ganun pa man ay tinitingnan niyo na po ba na ito kung bakit nadadalas at kung sino-sino itong mga grupo na ito? Nako, Sir Joey, para lang maging malinaw sa ating mga kababayan, magiging makatotohanan tayo. Sa isang araw, nagkakaroon ng 1 milyong pagtatangka na manghack ang mga hackers na to. You can just imagine this is a multi-billion industry to, well-funded to. Yes. So parang on a daily basis, 1 million, parang shotgun approach. Tinitingnan nila saan sila makaka-penetrate. Both po sa government systems at saka doon sa mga private systems. Ang kaiba lang before, kahit mahack ang private system, hindi nila dinidisclose. Napapansin lang natin ngayon kasi nagsimula for example, MaxiCare, nagsimula sila mag-disclose. Ngayon dito sa Jollibee, dahil ginap yung data nila doon sa website, sa dark web, parang napilitan silang i-disclose. So, pero on a daily basis talaga nangyayari ito. May mga nape-penetrate, may nanahack ng mga private companies po. Pero of course, ASEC Aboy, you encourage itong mga kumpanya o kahit individuals agad na i-report kapag sila ay naging target. Tama po, Sir Joey. Kailangan kung ako sa kanila, i-report ko kasi makakatulong ang gobyerno sa inyo. Lalong-lalo na doon sa mga nangangalaga ng mga datos ng ating mga kababayan. Para matulungan natin kayo na ma-secure una yung system nyo na ang tawag natin dyan, Sir Joby, remediation para hindi na lumala yung epekto ng breach. Second, we do our own independent investigation para naman kung mag-conduct kayo ng sarili niyong investigasyon, either mag-coincide or baka may na-miss kayo na makikita namin or may makikita kayo na hindi rin naman namin nakita. So, our relationship, a partnership with the private sector is highly encouraged po talaga. Yeah, cooperation is key, ASEC Aboy. Tama po, Sir Joby. Puntahan natin yung isang masasabing pinag-uusapan talaga, lalo na sa industry. Kamakailan kasi may naaresto na 3 individuals na sangkot doon sa pangahak sa mga government websites. Isa po sa itinuturong nasa likod dito yung cybersecurity expert na maski kami po ay ginagamit po namin madalas sa mga ibang reports namin, si Ginoong Art Samaniego. So kayo ba ay nagkaroon ng ugnayan with him o nakausap na ba kayo o lumapit na ba sa inyo si Art para magbigay ng kanyang panig? On the first part of the question, as an institution po, wala kaming kaugnayan na professional engagement with Art Samaniego. Pero tama kayo, he's one of the leading experts. Kino-consider na leading experts sa ICT industry at saka sa cybersecurity industry po. Kung doon sa second part ng tanong nyo, kung lumapit na ba siya sa DICT, hindi kasi ang talagang nag-imbita sa kanya at nag-issue sa kanya ng subpoena is ang NBI. So talagang para ma-contextualize paano yung proseso, kami ang nag-conduct ng initial investigation on the hacking. Nagkaroon kami ng leads, ipinasa naman natin ito sa law enforcement natin. So si law enforcement natin, kasama dyan si NBI, ang nag-conduct ng follow-up sa mga leads na yon. Nag-conduct sila ng casing sa mga
nagkaroon ng identification, nag-conduct ng casing doon sa mga suspects natin, which eventually led to the apprehension of these suspects po. Nakakagulat nga ho, Sir Joey, kaya ng binanggit nyo, during the inquest proceedings, nag-execute ng extrajudicial confession tong isang akusado at tinuro niya ho yung editor-in-chief po nung na si Mr. Art Samaniego. Okay, so ASEC, follow up lang doon, ano. So, para lang malinaw, ano, yung para kasing nagkaroon nung na impression na naging katuwang si Ginoong Samaniego doon sa pagpapalaganap po nung awareness laban sa mga scam, ano. So, yun lang siguro yung yun ba yung kanyang naging only participation sa cybersecurity ng gobyerno, or marami siyang pagkakataon na siya nagagamit din kapag may mga ganyan mga awareness campaign? Tama kayo. Si Mr. Hindi natin i-deny yan. At saka isa sa kinikilala natin yan na ang contribution ni Mr. Art Samaniego sa pagpapakalat ng awareness with regards to cybersecurity. Kung ang doon sa tanong niya na kung may iba pang ahensya ng gobyerno, hindi ko masasagot yan. Masasagot ko lang sa panig ko namin sa DICT, wala kami professional engagement or relationship with Mr. Art Samaniego po. Yan. So sabay-sabay natin hintayin, no, ASEC Aboy, yung development dyan sa issue at kaso na iyan dahil hawak naman na yan ng otoridad. Thank you, ASEC Aboy.